Magandang umaga, mag-aaral. Talaga namang nakangiti kayo ngayong araw. Tsak na, nagagalak na kayo sa bagong ating talakayan. Pero bago riyan, nais ko muna ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Jay. Kaya niyo ang tawagin Binibining Jay or Binibining Joey. Pero bago riyan, maaari ko pang ayusin ang mga upuan at pulutin ang mga basurang nakakalat at pakitingnan ang inyong sarili at hindi katabi kung maayos ba ang uniforme o nakasuot ba ng ID. Sa pagbilang ko ng 3, 1, 2, 3. Maaari na kayong umupo. Sa aking napansin ay mukhang walang lumiban at lahat ay narito ngayong araw. Bigyan natin ng 5 palakpak ang ating sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Pero bago yan, nais ko muna ipakilala, nais ko muna pagbigay ng ating tuntunin sa pag-aaral. Una ay makinig, maging mabait at magalang, maging masipag at masunod. Nais kong itatakip nito sa inyong mga isipan upang maging matiwasay ang ating pag-aaral. Naalala niyo pa ba ang ating nakaraang diskusyon? Ngayon, kung hindi niyo pa naalala, tutulungan ko kayong maalala ito. Pamilyar ba kayo sa 4 na larawan, isang salita? Ang gagawin mo lamang ay tingnan ang 4 na larawan sa bawat pilipina. Tukuyin kung ano ang isang salitang nag-uugnay o naglalarawan sa lahat ng larawan. At maaaring ang sagot ay isang bagay, kilos, damdamin o ideya na makikita o mauugnay sa 4 na larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para mag-observa. Ngayon, may katanungan ako. Ano ang nasa larawan? Jail? Mayroong libro. Quincy? Mayroong ilaw. Maaari. Ngayon, ano ang isang salita na naglalarawan o nag-uugnay sa 4 na larawang ito? Libro? Maaari din. Ano kaya? Ito ay tungkol sa mahusay, tungkol sa mahusay, buwan, tungkol sa kwento. Dahil dyan, chat na, meron kayong natutunan sa ating nakaraang aralin. Meron naman tayong ikalawang aktibidad. Pamilyar ba kayo sa pumiling ng pinto? Sa tingkamang po, pumili ng pinto. Ang gagawin nyo lamang ay pumili ng isang pinto mula sa mga nakahandang mundo. Pakinggan ang pasanin ng maikling kwento o usapin na nakatago sa napiling pinto. Pagkatapos, tukuyin ang paksa ng napakinggan at isulat ang buong sagot sa isang buong papel. Ito ang unang grupo, ikalawang grupo, at ipangatlong grupo. Mahusay. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gagawin ito. Para sa unang grupo, ang aking katanungan, ano ang paksa ng kwento o usapin ang inyong nabasa? Tungkol sa isang paggawa ng proyekto? Maaari. Pangalawang grupo, bakit mahalaga ang paksa ng kwento o usapin? Upang malaman natin kung ano ang ideya ng isang kwento mahusay. At para sa pangatlong grupo, paano mo mapapailiwanag ang paksa ng isang kwento? Sa pamamagitan ng pagbabasa, mahusay, bigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman, meron tayong babasahin isa. Pero bago yan, nais ko muna alisin ang mga balakid. Maaari ko ba itong tanggalin?
pinakamaraming bahagi ng ulo. Ikalawa ay irritable, madaling magalit. Ipangatlo ay nalulumbay, malungkot o depressed. At ipang-apat ay pagtingin o opinyon. At ipang-lima ay isyong panlipunan, mga problema na may kinalaman sa buong lipunan. Pero bago tayo tuntungo sa pagbabasa ng mga usapin, meron muna akong mga katanungan. Una ay, ano ang nararamdaman mo kapag may nakikita kang post online? Uy, Aiza, tinaas mo ang iyong kamay. Ano ang iyong nakikita? Masaya ka? Meron kang nakikita mga iba't ibang larawan? Oo. Ipangalawang tanong, may napansin ka na bang pagbabago sa iyong modo o mga gawain pagkatapos gumamit ng social media? O madaling magalit, nakababad sa social media? Oo. Ngayon naman, tutungo na tayo sa pagbabasa. Saglit lamang po. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga kabataan ay nakatutok sa social media. Halos buong araw, sa una, tila isang libangan lamang ito, ngunit nagkalaunan ay nagkaroon ito ng epekto sa kanilang ugali o kalulugan. Ipangalawa ay maaaring pagbasahin. Saglit lamang po. Saglit lamang po. Pangalawa ay, marami ang mga nagiging irritable, nalulumbay, nalulungkot sa buhay na dahil sa nakikitang mga post online. Sa kanilang sarili at kulang sa tulog, sumasakit ang kanilang mga mata at nawawalan ng gana. At ang panghuli ay, at sa panghuli ay, sa kabilang banda, may mga kabataan din namang natuto at nakikilahok sa mga asyong panlipunan sa pamamagitan ng social media. Ang aking katanungan ay, ano ang pangunahing paksa ng usapin? Well, tungkol sa social media, maaari. Ruda, tungkol sa paggamit ng social media. Bakit mahalaga ang mapanatili ang respeto at pagiging responsable sa paggamit ng social media? Upang? Yes, Jeremy. Upang? Oo, para hindi masira ang ating sarili o hindi tayo magkasakit. Ipangatlong katanungan, ano ang epekto ng sobrang screen time sa utak, paningin at tulog? Ito ay nakakasira sa ating mga sarili, mga husay. At huling tanong, paano nga ba dapat gamitin ng kabataan ang social media? Sa pamamagitan ng magbibigay ng limitasyon sa paggamit nito. Ngayon naman, tumungo tayo sa pagbabasa ng isang kwento. Meron ako dito isang kwento dala para sa inyo. Ito ay ang Tala-arawan ni Abel. Si Abel ay isang batang lalaki na lumaki sa isang mahirap na pamilya sa isang liblib na bayan. Araw-araw ay naglalakad siya ng matagal papuntang paaralan. Suot ang
kanyang lumang sapatos at damit. Sa kabila ng kahirapan, may pangarap siya na makapagtapos at maging guro. Anong gusto ni Abel? Maging isang guro, mahusay. Tuwing gabi, nagsusulat siya sa kanyang talarawan, ibinubuhos ang mga saloobin at pangarap sa nasanay maging katulad ng mga guro sa bayan. Ano ang kanyang ginagawa tuwing gabi? Nagsusulat ng kanyang talarawan, mahusay. Isang araw, nakatanggap siya ng liham mula sa isang paaralan sa bayan. Tinanggap siya upang mag-aral doon, hindi siya makapaniwala at isinulat sa kanyang talarawan na ito na siguro ang simula ng bagong buhay niya. At ang pagkakataong iyon ay isang malaking hakbang patungo sa kanyang pangarap at ito rin ang nagsisilbing simbolo ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Sa kabila ng mga hamon, naniniwala si Abel na sa tulong ng edukasyon, matutupad ang kanyang mga pangarap. Mahusay. Ngayon, ano kaya ang ating talakayan? Ano kaya ang ating talakayan? Ito ay tungkol sa saglit lamang po. Ito ay tungkol sa huwag po maingay. Pagbibigay ng paksa sa napakinggan, kwento o usapin. Bago yan, nais ko muna basahin ninyo ang ating layunin. Maaari ko ba ito kasalit? Salit lang po. Mayas mo kayo ng pagpupo. Ang ating layunin ay pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang sabay-sabay po natin basahin. Natutukoy ang mga detalye at mensahe ng pinapakayag ng kwento o usapin sa pamamagitan ng aktibong pakikinig. At nakapagpapakita ng empatiya at pag-unawa sa mga karakter na napakinggan sa pamamagitan sa pagtalakay o sigla ng pagbahagi ng sariling damdamin o karanasan na may kaugnayan sa kwento at nakakapagpapakita ng pabliyo at monologo na nagpapakita ng pangunahing tema ng kwento. Ano nga ba ang paksa? Kung sinabi nating paksa, tanggalin mo muna ito. Ito ay tungkol sa maaari bang basahin lahat. Ang paksa ay isa sa mga sukatan ng mga mag-isang pakikinig na pagtukoy sa paksa o pangunahing diwa ng kwento o seleksyon na pakinggan. Ang bawat akda, lalo na ang mga magiging kwento ay may pangunahing diwa o paksa. At sa pagpapakilala ng paksa, paksa o pangunahing diwa, mahalaga na malaman kung sino, ano at saan ang akda. Ang paksa ng isang kwento ay tumutukoy sa kapwa, ideya, kaisipan o nilalaman nito. Ang paksa ay tumutukoy sa kabuuang ideya na nilalaman ng isang kwento. Maaari itong tungkol sa isang talambuhay. Katulad na lang ng talambuhay na Abel. Yun ay isang example or isang halimbawa ng paksa. Ngayon naman, tumungo naman tayo sa meron naman tayong pagsusulit na gagawin. Maaari bang kunin ang inyong mga papel o kwaderno sa Pilipino upang sagutan ito? Kunin mo muna po ito.
lamang po, pagikuha ng inyong mga papehan, mga inyong kwaderno sa Pilipino sa liban ito. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Suriin kung ang nakasaad ay angkop sa gawain sa pagbibigay ng paksa. Iguhin ang masayang mukha sa patlang kung ito ay tama at malungkot ang mukha naman kung ito ay mali. Bibigyan ko lamang kayo ng minuto upang sagutan ito. Ang 5 minuto po ay tapos na. Maaari nyo na ipasa ang inyong mga papel. Sa unang tanong, mabilis na malaman ng paksa ng kwento kung basahin lamang ang wakas. Masayang mukha o malungkot na mukha? Mahusay, malungkot na mukha? Talaga namang may naiintindihan kayo sa ating talakayan. Ngayon naman, meron tayong pangkatang aktibidad. Papagaling ko ang klase sa 3 grupo. Isang unang grupo, ikalawa at ipangatlo. Para sa unang grupo, ang gagawin ninyo para sa lahat, ang gagawin ay ang paglikha ng tablio o frozen frame na nagpapakita ng tema ng kwento o sabihin. Narito ang unang grupo. Unang pangkat, ang gagawin lamang ay simpleng pagpapakita ng tema. Ang inyong gagawin ay gumawa ng isang simpleng tablio na may 3 eksena na nagpapakita ng pamunay, tema ng kwento, tsak na ang bawat membro ng grupo ay mayroong gamit panig. Hindi kailangan ng mga salita, gumamit lamang ng mga galaw at ekspresyon ng mukha. Ipakita ang kwento mula sa simula, gitna at wakas. At narito ang inyong pamantayan. Para naman sa ikalawang grupo, ang gagawin nyo lamang ay, ang pamagat na yung gagawin ay pagpapalalim ng tema sa pamamagitan ng galaw at simbolo. Gumawa kayo ng isang tablio na may kasamang mga galaw at simbolo upang mas malalim na may pakita ang tema ng kwento. Isama ang mga bagay, galaw at ekspresyon ng mukha na nagpapakita upang mas maipaliwanag ang tema. Mag-isip ng mga simbolo na maaaring gamitin, ipakita ang kwento sa pamamagitan ng galaw at mga simbolo na ginagamit na grupo. Narito ang mga pamantayan sa gawain para sa ikalawang grupo. At para naman sa panghuling grupo, ang gagawin lamang ninyo ay masusing pagsusuri at pagpapahayag ng tema. Gumawa ng tablio na nagpapakita ng tema ng kwento na may kasamang dialogo o internal monologue. Ang bawat membro ay magpapakita ng gagalaw at magbibigay ng isang maikling pahayag na naglalarawan ng kanilang karakter at karanasan sa kwento. Ipakita ang emosyon at salubin ng mga karakter sa pamamagitan ng pagsasalita at galaw. Ang tablio ay dapat magbibigay ng malalim na pagsusuri sa tema ng kwento. Narito para sa huling grupo, narito ang inyong mga pamantayan. Bibigyan ko lamang po kayo ng 5 minuto para gagawin ito. At pagkatapos ay ipresenta ninyo ang inyong nagawa dito sa harapan. Husay. Para sa unang grupo, tapos na ba? Magaling. Para sa ikalawang grupo, tapos na? Ngayon dahil natapos na ang inyong aktibidad, meron akong katanungan. Ano ang ibig sabihin ng paksa sa isang kwento o sabihin? Tungkol sa talaarawan ni Abel. Ito ay tungkol sa buhay ng batang nagsusumikap upang maabot ang kanyang mga pangarap. Mahusay unang grupo. At parang nasa ipangalawang grupo, bakit mahalaga ang paksa sa isang kwento o usapin? Para sa ikalawang grupo, with C. Bakit? Dahil upang malaman kung ano ang nilalaman ng kwento, mahusay. At sa ipangatlong tanong, paano nakakatulong ang paksa sa pagpapailalim ng
na pagpapailalim ng kaalaman ng isang estudyante. Paano nga ba? Upang malaman nila kung ano ang nilalaman kung nais ipahiwatig ng kwento, mahusay. Talaga namang meron kayong natutunan sa ating gawain. Kaya naman para sa pagsusulit, bibigyan ko lamang kayo ng gawain at pakisagutan sa maaari niyong sagutan ng papel, basahin ninyong mabuti ang mga katanungan at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para matapos ito. Ang 5 minuto ay tapos na po at maaari niyo nang ipasa dito sa